Hindi man mapipigil ang lumabas ng bansa, tinitiyak na inilabas na lookout bulletin para sa mga dawit sa pambubugbog kay Vong Navarro na mamomonitor ang kanilang pagbiyahe sa labas ng Pilipinas. Wala pa rin kasing humaharap sa NBI mula sa kampo ni Denise Cornejo at Cedric Lee para magbigay ng pahayag tungkol sa mga nangyari noong gabi ng January 22. Balitang hatid ni John Consulta. Kasunod ng hiling ng kampo ng aktor at TV host si Vong Navarro, iniligay na sa lookout bulletin order ng Bureau of Immigration sina Denise Cornejo, magkapatid na Cedric at Bernice Lee, at ang mga kasama nilang sina Zema Rance at Ferdinand Guerrero na nasa likod di umano ng pambubugbog sa aktor. Hindi raw mapipigilan ng order na ito ang paglabas nila sa bansa. Gayunman, mababantayan pa rin ang kanilang galaw. May capacity yung ibang respondents, especially Mr. Cedric Lee, na to try to evade the processes of our criminal justice system. The immigration officers of the BI have to be vigilant and have to be on the lookout for the possible flight of these respondents. Pinasupinan na rin sila ng National Bureau of Investigation, pero si Attorney Argel Magtibay lang ng Calleja Law Firm ang humarap paliwanag ng law firm. Nitong Lunes lang kinuha ni Lee at Cornejo ang kanilang serbisyo, kaya hindi sila agad nakatugon sa imbitasyon. But are you gonna be bringing Denise here? That's again, I'm not at the liberty to say. It's Attorney Calleja's call. Just introducing ourselves formally to the regional director that we are handling the case in for. May dalawang babae pang dumating sa NBI. Dala nila ang sulat mula kay JP Calma na kasama rin nila Lee at Cornejo nung gabing bugbugin si Navarro. Hiniling ni Calma na ipagpaliban muna ang nakatakdang pagharap niya sa NBI sa Lunes. Wala pa raw kasi siyang abogado. Ang isa pang inibitahang si Jed Fernandez, hindi rin sumipot. Pinuntahan naman ng NBI ang martial arts expert na si Zema Rance sa kanyang bahay sa Parañaque para ipasumpina. Pero wala silang natatnan doon. Kaya iniwan na lang ang sumpina sa barangay hall. Pero sinabihan ng NBI na natanggap ng kapatid ni Rance ang sumpina. He lose his chance to air his side. Baka Department of Justice na ang magsabihin na sa kanya. Binalikan naman ng NBI ang kondominium ni Cornejo para ihatid ang supina at hingi ng CCTV footage sa naunang pagkikita ng dalaga at ng aktor noong January 17. Humingi rin sila ng sworn affidavit sa ilang empleyado ng kondominium para makumpleto ang kanilang investigasyon. Sa videong ibinigay ng ABS-CBN, binisita rin ng NBI si Navarro, dala ang mga litrato ng respondent para makilala ng aktor at matukoy kung may partisipasyon ang mga ito sa panggugulpi sa kanya. Para sa pag-usad ng kaso, bumuna ang Department of Justice ng 3-member panel na pawang mga babae. Sabi ng company Denise, parang the CCTV does not tell the whole. Kaya sabi ko nga, they can raise those questions during the preliminary. Sa gitna ng usapin, nakatawag pansin naman kay BIR Commissioner Kim Henares ang isang panayam kay Cedric Lee. Doon sinabi ni Lee na marami raw siyang negosyo, kung kaya't hindi na niya kailangang hinga ng 2 milyon si Navarro. Sa kanyang profile sa LinkedIn na isang social networking site, nakasaad na si Lee ang board chairman at company president ng Izumo Contractors Incorporated. Isa itong construction company na naging bahagi ng ilang major government projects. Managing director din si Lee at shareholder ng Colossal Mining Corporation, ang pinakamalaking iron sand concessionaire sa bansa. Chairman at presidente din siya ng Philippine Asian Dredging and Reclamation Corporation at ng Waste Management Incorporated. Pero bukod kay Lee, sisilipin din daw ng ahensya ang tax compliance ng lahat ng sangkot sa kaso, kabilang na sina Navarro at Cornejo. Ibang tao doon, wala naman imputation na wala naman sila sinasabi na malaki sila, di ba? Kung meron ho dapat titingnan namin. Sa mga impormasyong nakalap ng BIR, napag-alaman ding kasosyo ni Lee si Tyrone Ong o Tyrone ng Ariola na dati nang humarap sa tax evasion case at graft case. Nag-ugat daw ito sa mga questionable transaksyon sa PNP sa pagbili ng rubber boat at outboard motor at sa repair ng mga light armored vehicles. If you look at all the other company, there's a lot of PNP generals in the stockholder. Even if we look into it, if he's tax compliant, then there's no problem. Tumanggi si Ong na magbigay ng pahayag kaugnay ng issue. Ayon naman sa abogado ni Cedric Lee na si Attorney Howard Calleja, nirerespeto nila ang pagsisiyasat ng BIR. Pero hiwalay na usapin na raw ito. Part of the mandate of the BIR is to investigate anybody, everybody. So I'm sure that our clients, my clients, are not immune to any investigations that they would do.
And that should not be in any way be equated to this case because that's just part of their job as the BIR. John Consulta, GMA News.